Okay, pag-usapan natin ang isang araw sa Pilipinas. Isang araw lang pero grabe, parang sinubok ang bansa sa lahat ng posibleng anggulo. Mula sa pinakamataas na opisina ng gobyerno hanggang sa mga simpleng kalye, titignan natin kung paano nag-uugnay-ugnay ang lahat ng pangyayari para makabuo ng isang malaking kwento. So, simulan natin sa pinakamalaking balita ng araw. Sa kauna-unahang pagkakataon sa termino niya, sinampahan ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At dyan pa lang, heto na agad ang unang tema natin, isang matinding political firestorm at nagsisimula ito sa pinakatuktok mismo ng pamahalaan. At ito yung mahalaga, yung reklamong inendorsado ni Deputy Minority Leader Jet Nisey, hindi lang ito tungkol sa isang issue. Ito ay isang koleksyon ng mga umano'y pagkakasala. Kaya ang critical dito, hindi lang ano yung akusasyon, kundi gaano karami ang mga ito. So paano ba nangyayari yan sa Kongreso? Well, simple lang. May isang abogado, si Attorney Andre De Jesus, na siyang nag-file. Pero para magkaroon ng ngipin yung reklamo at umusad sa Kamara, kailangan itong i-endorso ng isang kongresista. At yan na nga pumasok si Representative Nisey. Okay, so mula sa impeachment mismo, tingnan natin yung isa sa mga sinasabing pinakamatibay na sandala ng reklamo. Pag-usapan natin itong malaking iskandalo tungkol sa mga tinatawag na ghost projects. At sa gitna ng lahat ng investigasyon na yan, may isang pangalan na laging lumulutang, ang Cabral Files. So, ano nga ba talaga ang laman nito? Basically, ito yung mga dokumento, ang paper trail kumbaga, na pinaniniwalaan ng mga investigador na nagpapatunay ng malawakang korupsyon. Imagine, naglabas ng pondo, pati na down payment para sa mga proyektong hindi man lang nasimulan. Parang nagbayad ka para sa multo. At kung gaano kalaki ang nakataya rito, pakinggan nyo to. Mismong si DILG Secretary John Vic Remulla isiniwalat na may direktang sumubok na suhulan siya para nang itigil ang investigasyon. Sabi niya, ito raw ay patunay ng tinatawag na culture of impunity na nakapalibot sa buong iskandalo. At para magka-ideya tayo sa scale nito, hindi po ito barya-barya. Ang pinag-uusapan natin ay bilyon-bilyong piso. Pera ng bayan na posibleng ninakaw na ngayon ay masusing iniimbestigahan ng Senado. Pero alam nyo, habang nagkakagulo sa politika, ang makina ng ekonomiya tuloy pa rin sa pag-ikot. At dito, may dalawang side yung kwento. May good news pero may kasama ring mabigat na alalahanin. Unahin natin yung magandang balita. Inanunsyo mismo ni Pangulong Marcos na may nadiskubreng bagong pagkukunan ng enerhiya. Isang reserbuar na may laman na tinatayang 98 billion cubic feet ng natural gas. Okay, 98 billion cubic feet. Anong ibig sabihin yan para sa atin? Well, isipin nyo to. Sapat na yan para bigyan ng kuryente ang mahigit 5 milyong pamilya sa loob ng isang buong taon. Ganong kalaki yan eh. Pero, gaya ng sabi ko, may kabilang side ang storya. Yung optimism na dalalang balitang yan, nababawasan ng tunay na kaba ng mga tao dahil sa patuloy na pagtaas ng bilihin at sa mga posibleng epekto ng ilang polisiya. Halimbawa, itong panukalang 200 pesos na dagdag sahod. Siyempre, maganda ang intensyon. Pero ayon sa isang pag-aaral ng Kongreso, baka raw maging sanhito ng malawakang tanggalan sa trabaho. At ang pinakamasaklap, yung mga pinaka-vulnerable na manggagawa pa, yung posibleng unang matamaan. At kung akala nyo dyan lang natatapos ang mga pressure, well, isama pa natin ang kalikasan. Dahil mismong nature, parang sinusubok din ang Pilipinas sa dalawang magkaibang front. Sa isang banda, andyan si Bagyong Ada. Kahit humihina, nakapagdulot na ng landslide at may mga namatay na. Sa kabilang banda naman, andyan ang Bulkang Mayon. Hindi biglaan, pero isang mabagal na panganib na patuloy na naglalabas ng lava at bato. Kaya naman yung mga tao napipilitang permanenteng iwanan ang kanilang mga tahanan. So yan, ang mga nangyayari sa taas. Politika, ekonomiya, kalamidad. Pero ang tanong, anong itsura ng buhay para sa ordinaryong Pilipino sa gitna ng lahat ng ito? Well, yung mga balita sa lansangan nagpapakita ng isang medyo tensyonadong realidad. Sa Taytay Rizal, grabe to, isang tinderang ng gulay nagla-livestream lang para magbenta, biglang binaril sa ulo. Isang himala na nakaligtas siya. Tapos sa Quezon City, eto naman, parang eksena sa pelikula. May magnanakaw, tinangay yung halos 200,000 pisong halaga ng mga gamit. Pero hindi lang yun, huminto pa siya sa loob ng bahay para magbihis. Ginamit yung mga ninakaw na damit, tapos iniwan yung mga luma niyang damit. Bizarre, di ba?
At sa ibang parte naman ng QC, gulo naman ng kabataan. Nagset ng away sa isang group chat na nauwi sa totoong sakitan. Isang 16 anyos na saksak. So, lahat ng yan, nangyari sa loob lang ng isang araw. Impeachment complaint sa presidente, alburuto ng bulkan, krimen sa mga kalye. Parang isang snapshot ng isang bansang sabay-sabay na ginigipit mula sa lahat ng direksyon. At ang tanong na naiiwan sa atin ay hindi lang anong susunod na mangyayari kundi paano ba binubuhat ng isang bansa ang ganito kabigat na pasanin.